Sa Mistea. Ganap ng alas 4:29. Dapat nang mag-resign sa tungkulin si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ito naman ang panawagan ng dalawang dating senador mula sa oposisyon kaugnay akusasyon ni dating Pangulong Digong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng illegal drugs. Sa post ni dating Senador Sonny Trillanes at Laila De Lima, abay dapat umahiya ang Vice Presidente Sara dahil sa belta ng kanyang amang si dating Pangulong Digong at ang kapatid na si Mayor Baste Duterte na hinihiling pang mag-resign ang Pangulong Marcos. Ayon naman kay dating Senador Laila De Lima, dapat magpakatotoo si Vice President Sara at hindi maaring laban o bawi pa ang kanyang magiging posisyon ngayon. Samantala wala pang sagot ang Vice President sa panawagan ni De Lima at Trillanes. Samantala, pinangangambahan ni dating senador na si Gringo Honasan na posibleng humantong sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Sa panayam ng DZRH, nanawagan si Honasan kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-usapan na lamang ito ng mahinahon. Nagpaalala rin ng dating senador sa mga Pilipino o sa mga pinuno ng bayan at mga mamamayang Pilipino na huwag magpapadala sa emosyon at huwag magparamdam ng pagkampi. Sabi pa ni Honasan, nagpapaalala lamang siya dahil alam niya magdudulot lamang ng gulo ang hidwaang nag-umpisa sa politika. Matatanda ang malaki ang naging papel ni Honasan sa EDSA People Power para patalsikin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 at kalaunay pinangunahan ang kudeta laban naman kay dating Pangulong Corazon Aquino. Narito ang naging pahayag ni Honasan. Naranasan ko na yan, personal, no? Naranasan na natin yan, na hindi makakabuti yung nagsisimula sa hidwaang politikal, tapos humahantong sa gulo. Hindi yan makakabuti sa atin ngayon. Samantala, ang ugat daw ng kasamaan, ang 1987 Constitution. Ito ay ayon naman kay Albay Congressman Joey Salceda. Sabi ng kongresista ng Albay, chairman ng House Committee on Ways and Means, mga oligarchs daw o mga mayamaangkan lamang ang namayagpag sa ilalim ng 1987 Constitution. Sinabi ni Salceda na 10 pamilya ang malalaking bahagi ng lupain sa ating bansa habang 3 pamilya lamang ang may kontrol ng sektor ng enerhiya. Sinabi pa ni Salceda na bagamat may proteksyon sa pagmamay-ari ng lupain ang mga Pilipino, pero dito lang sa Pilipinas ang may namamatay pa rin dahil sa malnutrisyon. Sinabi pa ng mambabatas na napag-iwanan na ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya at baka sa huli ay maungusan pa tayo ng bansang Cambodia. Samantala, kinakausap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaalyado kung ano ang pinakatamang gawin sa pag-amyenda sa saligang batas. Binanggit ang Pangulo na kumukonsulta siya kina Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice at Legal Counsel Juan Ponce Enrile, gayon din ng iba pang eksperto sa konstitusyon. Iginiit ng Pangulo na economic provisions lang ang target amyendahan pero nagagamit sa issue ng politika. Batid rin ng Pangulo na ang pinagtatalo ng vote jointly o vote separately ang Senado at Kamara. Sa ngayon anya, ang best analysis ay dapat magkaroon ng hiwalay na pagboto ang mga mambabatas dahil sa bicameral nature nito. Samantala, tumaas ng 1.20 trillion pesos ang utang ng pamahalaan nito nakalipas na taong 2023. Ayon sa ayon sa Bureau of Treasury, nasa 14.62 trillion ngayon
ang utang ng Pilipinas mas mataas pa noong taong 2022 na nasa 13.42 trillion. Ito'y dahil sa mga net availments at exchange rate adjustment nitong nakalipas na buwan ng Disyembre. Sa kabuuan, ang national debt ay nasa 31.5%. Ang external debt habang nasa 68.5 ang domestic debt ngayon. Samantala, posibleng bumagal sa 2.8 hanggang 3.6% ang inflation rate para sa buwan ng Enero. Mas mababa ito kumpara sa 3.9% na naitala noong December 2023 batay sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng BSP, maaaring bunga ito ng mababang presyo ng gulay at asukal. Gayunpaman, naitala naman ang pagmahal ng produktong petrolyo, kuryente at tubig at mga agricultural items gaya ng bigas, karne, prutas at isda. Bukod dito, ayon sa BSP, nakaapekto rin ang taunang adjustment ng sin taxes at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Standby Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Abay, wala na ha. Hindi na nakapag-report ang Pangulong Marcos kung ano ang nakuha nating magandang benepisyo sa kanyang biyahe sa Vietnam. Dahil ang sumalubong sa kanya ay malupit na buga ng Bulkang Digong. Ano ang reaksyon ng Pangulong Marcos, Malacanang Miselet? Sa panibagong patutsada ng dating Pangulong Digong na naghahamon pa ng drug test sa Luneta. Ba? Public lakay. Pero standby, let unahin nga natin ito, itong away na magpinsan. Ano naman itong pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Nakababain apo. Senadora Amy Marcos nakahandang may pag-usap kay House Speaker Martin Romualdez sa isang kondisyon. At ano yun? Bakit may kondisyon pa? Siguro manang Amy, total ikaw naman ang mas may edad. Kay, mas may wisdom lakay? Alam mo naman, pagka nagkakaedad na mas matanda ka, kahit pa paano tayo, tradisyon natin mga Pilipino, mas ginagalang ka sa kay mas bata, di ba? Ikaw na yung mag-reach out, ganyan lakay. Siguro si manang Amy, oy pinsan, punta ka dito sa bahay ko sa San Juan. Ayan. Patang-patang tayo man. Mula sa Forbes Park na mansion mo, umay ka dito San Juan. Agsaritat naman. Ay, naku, yan na. Hindi yung bangayan sa in public. Laki pag Ilocano nagalit, sa bali sa usauda eh. Ay, oo. Ska! Okinawa, Japan. Arrest number 28, Raymond at Paas, please come in. Anong kondisyon ng Senadora Amy? Raymond. Mayor at Ms. Thea, hindi personal ang hindi nila pagkakaintindihan sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang binigyang din ni Senador Amy Marcos bilang tugon sa tanong kung nakahanda ba itong harapin at kausapin ng personal ang kanyang pinsan. Ayon kay Marcos, nakahanda itong humarap sa isang kondisyon. Itigil muna ang sinusuportahan itong People's Initiative bago sila mag-usap. Inamin ng senador na matindi ang epekto ng PI sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pananalita ay kumbinsido siyang malaki ang papel na ginampanan ni Speaker Romualdez ay sinusulong na People's Initiative batay sa testimonya ni Ginoong Noel Onyate sa kanyang Committee on Electoral Reforms. Sa panig ni Speaker Romualdez ay inamin ito na hiningi ng grupong pirma ni na Onyate ang kanyang suporta sa PI, ngunit purely advisory lamang umano ang kanyang ibinigay sa grupo. Narito si Senador Amy Marcos. Dapat i-atras muna yung PI na yan. Itapon muna lahat ng mga forms na pinalagdaan nila. Yun, may pag-uusapan. Pero mismo ang Pangulo sinabi na tuloy-tuloy pa rin yung PI eh. Pero bakit po gano'n? Sabi ni Senate President Rubiri. Bahagi ng pahayag ng isang news conference kanina kay Senador Amy Marcos.
para Raymond, sa kauna-unahan sa Pilipinas. Raymond, Mayor. ano yung kondisyon? Baleng na, nag-jay PI na. Ay, bulang JPI. Oh, kalimutan na. Ano naman. Pero siguro, wag nang ganun eh. Nagtatawagan naman sila, nagte-text na naman sila. Without conditions na lang, Lakay. Magpipinsan na yan. Pinsan, mag-usap nga tayo. Ganun na lang. Para hindi masira ang kamada sa kanyang ambisyon mo. Sino ba may ambisyon, Lakay? Pre-preho. Siyempre, si Senator Amy, ambisyon niya maging senadora ulit. Re-electionist yan. Pero, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ayon kay Manang Amy, gusto na maging Prime Minister. Na itinatanggi naman ng House Speaker. Ayan, sige, dapat hindi ayaw ba mag-reach out ni Manang Amy Raymond? O gusto niya yung mas bata ang lumapit sa kanya? Mayor, kapag nababanggit yung pangalan ni Speaker Martin, parang tumataas yung adrenaline ni Senator Amy. Tumataas ba ang high blood? Oo. Sa Ilocano, makapa-high blood ka na. Dapat makalma lang sila. Ayun na nga pero kaya nga ewan natin kung saan mukhang talagang malalim yung pinaghuhugutan ni Senator Amy. Dahil dito sa kanilang relasyon na magpinsan ni sa House Speaker Martin Romualdez. Mahina na ba ang dating First Lady Imelda Marcos para awatin awatin itong mga anak at pamangkin. Manugang at pamangkin? Kaya na nga siguro kaya nga kanina yung parinig niya ang titindi ng mga salita niya, yung mga nakapalibot daw kay sa kapatid niya, ang mga sumisira sa kanyang administrasyon nung tinatanong kung sino yung mga binabanggit niya, wala namang gustong pangalanan kung sino-sino yung mga kayang tawag nga dyan sa Malacanang yung snake pit daw yan. Dahil sabi niya kung snake pit nung panahon ng tatay ko mukhang napatutunayan muli ngayon. Yun ang kanyang binabanggit kanina. Saka may mga demonyo daw. Sino ba yung mga demonyo? Babae, lalaki? Bakit demonyo? Oo. Ano ba itsura? Babae, lalaki? Habay mo? Anong sabi? Wala. Ayaw niyang sagutin. Sabi niya, ibang tanong naman. Next question, please. Okay. Teka muna. So, anong sabi ni Senate President Mig Zubiri? Sabi ni Deputy House Speaker David J.J. Suarez Tan. Ayan. Sabi, yun daw House Bill, nasa Senado na. Nasa kanila na ang bola. Mukhang pag-uusapan naman daw, sabi ni Senate President Zubiri kanina, pag-uusapan na ito at mukhang isasalang na makikita natin kung next week magpatawag na sila ng hearing. Yun doon sa binabanggit na joint joint House Resolution and Senate number 6, yung binabanggit, yun yung para sa economic charter na ang balak nga aprobahan ng Senado, i-adapt na lamang ng Kongreso kung sila ay magkakasundo. Okay, maraming salamat Raymond, abangan natin. Bagitin ko din lang na Mayor, yung tinatanong mo pala kaninang umaga kung may hearing pa ulit kasunod ng hearing kahapon doon sa PI. Sa Biyernes sa Davao gagawin, Mayor. Davao City na mismo. Yung pangalawang chapter. Sa Davao? Ng hearing. Baka lalong sumabog ang bulkan doon. Ayun na nga. Sabi na, bakit naman kailangan sa Davao? Kasi daw, doon sa Davao ang isa sa pinakamaraming lumabas na complaint na pinapirma sila na hindi nila alam yung kanilang pinirmahan. At yung iba ay binigyan ng ayuda, yung iba ay pinangakuan daw ng ayuda. Kaya pupunta na sila. Hindi lang Davao, Mayor, pero within some areas in Mindanao na malapit sa Davao, kukuha lang daw sila ng mga testimonya ng mga mismong biktima na napapirma para sa People's Initiative. Ito'y committee ni Senator Amy, yung House Committee on Electoral Reforms, yan ba yan?
Oo, yun, Mayor. Sana nga, ang panalangin niya, sana maging cooperative yung panahon dahil mukhang may mga area sa Davao na binabahasa ngayon. Pero ang panalangin natin sana itigil na rin ni Manang Aimee yan. Nagsalita na si kapatid. Pinastop naman tigil na ang PI na yan. Bakit pagka ganyang may hearing pa, sayang ang oras, sayang ang gastos, ang pera. Ayan, lalo pang iinit ang issue ng PI na yan. Diskusyon lakay. PI na yan. Ayun natin, tignan natin kung anong maging mag-uusapan nila mamaya ni Senate President Zubiri. Dahil itong si Senate President Zubiri, siya nang nakikiusap na kung sana huwag nang painitin pa yung sitwasyon. I-tone down na daw yung mga comments regarding People's Initiative para kahit paano maituloy nila yung kanilang mga trabaho. Dapat Senate President Migs, ayan, si Principal, asan si Principal Cynthia? Ayan, dapat si Principal baka pwede rin mamagitan na saka na yan, lalong mag-iinit ang panahon. Ayan. Baka bukod sa El Nino may sasabog pang bulkan dyan sa Davao. Ayun na nga. Gusto na magkaroon ng sariling republika. Ayun, para una-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang dating Pangulong Digong gusto niya tang ihiwalay ang Mindanao. Ayan. Mindanao Republic. Abay, matuto si Nurmiswari niyan. Oo nga. Ito yung gusto ng mga MNLF nung araw. Ayan, MILF din. Ihiwalay na ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Dumako naman tayo sa Malacanang, lakay. Ano ang latest sa Malacanang? Tinawag na snake pit, 'di ba, ni Senadora Aimee. Tahimik daw sa mga bagong banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro dapat din ewan ko kung sino ba ang di ba makabawas sa pagkalalaki ng presidente, Commander-in-Chief, kung quiet na lang siya? Hindi, kung siya ang tatawag kay Pangulong Digong or si dating Pangulong Digong ang tatawag sa presidente. Wala bang mag-mediate na lang kasi? Siguro ang Pangulong Marcos na lang. Mas bata naman siya. Ayan. Bigay galang na lang sa katatanda. Bigay galang na lang sa matanda. Ayan. Sige, ida tayo mga balitang yan. RH14 Left Narciso, Miss Leth. Miss Thea Lakay, walang reaksyon ang Malacanang sa mga bagong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito ay walang tugon ang palasyo tungkol sa patuloy na banat ng dating presidente. Kagabi ay sinagot ni Duterte ang fentanyl issue na ani ay may prescription ng doktor. Malikhirik naman ito kay PBBM kung may reseta rin daw ba ang cocaine. Hinamon rin ng dating Pangulo si Pangulong Marcos na magpa-drug test. Pero sa kabila ng mga patutsada, tahimik ang palasyo. Wala ring abiso ang Presidential Communications Office sa anumang schedule ng Pangulo ngayong maghapon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, walang schedule ang Pangulong Marcos ngayon, Miss Leth? Wala lakay. Rest muna. Beauty rest muna. Nagmumuni-muni silang mag-asawa. Oo, kasi siyempre ang mga tanong lakay ay siyempre tungkol nga doon sa mga panibagong banat ni PRRD pero walang sagot ang Malacanang. Tahimik ka, nakabingi ba? Nakakatahimikan sa Nakakabing-katahimikan. As in. Sige, abangan natin kung ano ang papatulan pa ba ng presidente yan o hindi na. Kayo. Baka naman wala na talagang sasagot. Siguro wag mo nang sagutin na po. Ayan, Stop fanning the fire daw, lakay. Yes, tapos siguro usap na lang kayo. Ayan, Mr. President. Off the record na lang, lakay. Ayan, pwede bang pumunta sa Davao, maghanda ka ng durian. Ayan, tuna. At saka Cokes. Ayan. Di ba yung pang-alis daw ng amoy ng durian, Cokes? Pang-alis umay din. O Pepsi. Ayan. Sumit lang nga iso. Parehas lang yan. Siguro dapat
Dito natin makita ang wisdom ng mga seniors dyan sa Malacanang. Si Centennial Boy at Apo Lucas Bersamin. Lakay ni Presidente ay nakokonsulta, di ba, ang mga iyan. So, abangan natin. At kung ano man ang payo ni Centennial Boy, ayan, Manong Johnny at Apo Lucas Bersamin, sana'y walang kokontrang demonyo dyan. Ayun. Magpapaano ba? Yan, natatanong pala kay Miss Lev. Miss Lev, pakialam nga kung merong dragon and lion dance dyan sa Malacanang sa Chinese New Year. Oo, di ba pang taboy ng malas yan, Lakay, tsaka mga demonyo. Wala namang ganung mga event sa palasyo. Hindi uso. Baka i-plot. Hindi uso sa atin yan eh. Mga Ilocano. Atang. Ayun, nag-atang na lang. At saka padasal. Ayan. Ganun na lang siguro. Tawagin natin mga anito. Ayan. Tawagin sila kay para makalma na lang. Ay nako, kakalungkot, nakahiya at ang bayan ay nanonood. Ayan, nagmamasid. Ayan, na ang latay ay sa atin. Anyway, maraming salamat, Miss Leta. Thank you and good afternoon. Babalikan natin lang pang report. Ano naman ang latest sa Kamara, Manang Milky? Ha? Abay, dapat siguro magmuni-muni rin si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Huwag nang patulan si Manang Aimee kasi mataas ang high blood. Baka mahal ang bawang, Lakay. Baka hindi niya tayo pang bawang. Bawang yung pambaba ng altapasyon. Baka ang House Speaker ay sabi, Ate Aimee, yan. Usap na lang tayo. Ganoon na lang. Huwag puro init ng ulo. Huwag ka nagsalubong init ng ulo, baka matulad sa Tondo, nagsaksakan. Di ba? Grabe, nakita mo yung video. Lupit. Babalikan natin ang mga report na yan. Standby Milky, standby Christian Manyo, standby, hindi ba si Gigolo? Last na ba ni Gigolo ngayon, Sherwin? O hindi pa natuloy? O hindi na matutuloy? Standby Edniel, standby Val Gonzalez, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. Happy birthday muna kay Kuyang Attorney Jong Onya Jr. ng Saigon Lads. Of course kay Kuyang Ed Tolentino ng BIR. At parang Elmer Ngo ng Cherry Looms. Happy birthday, pre. Ha? At kay Ateng Cecil C. Muna kay Kuyang Edmond C. Oras, Miss Thea. 9 na minuto bago mag-alas 5. Kaparandam ito, Sherwin. Alam pa merienda itong si birthday boy Roel Saldico. Happy birthday, Manoy. Roel Saldico at Annalyn Eliazar. Samantala, umabot ng 285 billion pesos ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito ang bagong record sa gross gaming revenues na kinita ng PAGCOR nitong nakalipas na taon. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, nagitan nito ang pinakamataas na collection nila noong 2019. At tiwala ang PAGCOR Chairman Al Tenco na tataas pa lalo ang kita ng PAGCOR ngayong 2024 na maaring umabot ng 336.38 billion pesos. Dahil sa inasang pagbubukas ng mga bagong integrated resorts sa Pilipinas. Samantala, pinagtibay o pagpapatibay ng Senado ng resolution ng both houses number 6. Dapat bago mag-adjourn ang Senado sa Marso, dapat pagtibayin yung resolution. Ano ba yung resolution nila man ng Milky? Ito yung sa charter change, di ba? Kaya hindi magkasundo kung paano idadaan ang charter change. Yung PI, parang mura daw yan. Masama. Constituent Assembly o CONCON? Constitutional Assembly or Constitutional Convention? Aris number 12, Manang Milky Regonal. Please kami, Milky. Lakayateya, kung gusto ng Senado na matigil na nga ang People's Initiative, dapat ipasa na ang resolution of both houses number 6
bago mag-Marso. Ito ang time frame na nakikita ng Kamara para may sapat pang panahon ng Senado na aralin ng RBH number 6 at maitransmit sa Kamara. Ayon kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, mag-a-adjourn ang sesyon sa March 23 hanggang April 28. Sabi ni Roman, kapag nag-resume ang sesyon sa April 29, abala na ang mga mambabatas para sa masasabag sa midterm elections at baka hindi na daw mabigyan ng sapat na pansin ng Senado ang pagpasa sa RBH number 6. Dagdag pa ni Roman, pinangahawakan ng Kamara ang pangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri at kung tapat sila sa pangako, gagawan ito ng paraan. Pakinggan natin si Congresswoman Geraldine Roman. If they really intend on it, sabi nga ni Diaz Suarez, if there's a will, there's a way. That's the only way they can prove how sincere they are. Si SP Zubiri gave his commitment to our speaker. They were in Malolos. Yun naman pinangahawakan namin. Kung talagang desidido sila, gagawa nila ng paraan yan. Ako na naman naniniwala naman ako sa kanilang kapasidad. They've done it with other similar measures. They don't need a year. Samantala sa development nga lakay Teya sa Senado, winelcome ng Kamara ang desisyon ngayon ng Senado na sisimulan na nila sa susunod na linggo ang pagdinig sa resolution of both houses number 6. Ang House Speaker Martin Romualdez, dahil ito para masimulan ng pag-ambyenda sa ating saligang batas. Muling inulit ng House Speaker, umitad ang para akurugahan ang mga papasok ng konstitusyon dahil na rin hinihintay. So, sinamakusi sa ang approve ang Nakanyari, nasira na ang nasira na ang signal. Ang magpipinsan. Ay, signal lang ni Manang Milky. Milky, anong sabi ni House Speaker? Wala bang maunang magsasalita sa kanilang dalawa? Wala bang magpapakumbaba? Ang paso niya kay yung bangay at siyang Naku, maraming salamat. Manang Milky sa mga signal mo. Anyway, maraming salamat Manang Milky. Samantala, kumpirmadong nasawi sa banggaan ng passenger boat at water taxi sa Batangas, umakyat na sa 2 ayon sa Philippine Coast Guard. I-detalye mo RH8, Christian Manyo. Christian. Lakay at Teya, 2 na nga ang kumpirmadong patay sa banggaan ng 2 sasakyang pandagat o ng MV Ocean Jet 6 at ng water taxi na Happen Go 1 sa Matoco Point, Batangas City ngayong Miyerkules ng tanghali. Sa kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard, ang 2 namatay sa insidente ay kinabibilangan ng kapitan at third mate officer ng Happen Go 1 habang sugatan naman ang ilang pasahero kabilang na ang ilang dayuhan. Batay sa Vessel Traffic Management System, umalis sa Batangas Port ang MV Ocean Jet 6 ng alas 11:26 ng umaga patungo ng Calapan Port, pero nakasalpukan nito ang Happen Go 1 na patungo naman ng Batangas Port dakong alas 12:20 ng tanghali na agad respondihan ng Philippine Coast Guard. Ang Happen Go 1 ay may sakay na 5 pasahero at 4 na crew habang ang MV Ocean Jet 6 naman ay may 105 pasahero at 19 na crew. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Samantala, NEDA, nababahala sa mababang paggasta sa pagkain dahil sa inflation. Walang pambili, Apo Secretary Arsenio Balisacan. Edniel Parosa, please come in. Edniel. At Ms. Teya, malaking bahagi ng paglago ng ekonomiya nitong huling quarter ng 2023 ay dahil sa household spending maging sa paggastos sa restaurants at hotels, transportation at recreation. Ayon sa Socio-Economic Secretary na si Arsenio Balisacan, bagamat mababa sa target na 6 to 7%, tumaas pa rin ng 5.6% ang gross domestic product ng Pilipinas dahil mula ito sa nasabing mga salik na indikasyon ng paghusay ng labor market at tuloy-tuloy na paglobo ng remittances. Sa kabila nito, nababahala pa rin ng NEDA sa mababang growth ng paggasta o paggastos ng pera para sa pagkain na posibleng epekto ng inflation. Kahit bumaba sa 3.9% ng inflation rate noong Disyembre, nangako si Balisacan na patuloy na tututukan ng gobyerno ang pagpapahugpas sa pagsirit ng presyo ng basic commodities. Kabilang sa mga ginagawa na umanong hakbang na pamalaan ay ang pagpapabuti sa value chain ng agrikultura
pagtatayo ng mekanismo para sa market power ng consumer at paggamit sa mga polisiya sa pangangalakal kapag hindi sapat ang lokal na supply o in short, importasyon. Patatandaan pinalawig pa ng Malacanang hanggang sa katapusan ng taon pinababang taripa sa ilang produkto gaya ng bigas para umano masupil ang rice inflation halimbawa na umabot na sa 19.6%, pinakamatas na rice inflation mula noong Marso ng 2009. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, focus crime sa bansa bumaba ng 28% sa buong unang buwan ng taong 2024. Idetalye mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Mr. at Tayor, sa gitna ng mainit na bangayan sa usaping politika sa bansa, ay patuloy lang sa trabaho at paggampan sa mandato ang buong pwersa ng Philippine National Police. Itong pahayag ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jean Pardo sa pulong balitaan dito sa Campo Crame. At ang patunay aniya dito ay ang 28.61% na pagbaba ng focus crime sa bansa mula Enero 1 hanggang 30 ng taong kasalukuyan kumpara sa parehong panahon ng nakalipas na taon. Ayon kay Colonel Pajardo, nakapagtala lamang ng 2,301 insidente ng focus crime sa nabanggit na panahon kumpara sa 3,223 na naitala noong 2023. Ang focus crimes ay ang mga krimen na tumutukoy sa mga kasong murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Hit ni Colonel Pajardo, mataas ngayon ang moral ng PNP at hindi nawawala sa focus ng pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez, at sa showbiz, Miss Thea. Ito na nga, pelikulang Rewind, unang Pinoy film na kumita ng higit 900 milyong piso. Wow, lakay. Kulang-kulang na, 1 billion pesos na, no? Rewind na yan. Mapanood yung rewind na yan. Oo, ma-rewind natin ulit. Puro forward ako eh. Wala rewind. Akala ko flashback. Idetalye mo, showbiz princess Aliyah Icatlo IV. Lakay at Miss Thea, bukod sa pagiging highest grossing Filipino film of all time, ay may bago na namang record ang pelikulang Rewind ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Ito lang naman ang kauna-unahang Pinoy film na kumita ng higit 900 million pesos. At posible pang tumaas dahil showing pa rin ngayon sa sinehan ang Rewind, kaya lakay makakahabol ka pa. Nalapasan na nito ang Hello, Love, Goodbye ni Kevin Bernardo at Alden Richards noong 2019. Samantala, lakay at Miss Thea ay pinakita naman kanina ni prima ballerina Lisa Macua Elizalde ang line-up ng masterpieces ng Bangti Manila ngayong 2024. Kabilang dito ang Lecosire, ang Oda Pirate na ipapalabas sa Pebrero. Ang Filipino classic na Tatlong Kwento ni Lola Basyang na ipapalabas sa May. Ang romantic ballet classic na Giselle na mapapanood sa August at September. At ang Florante at Laura ay My World premiere sa October. At ang Ibong Adama sa November at Snow White sa December 2024. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Icatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sister Aliyah Icatlo IV. At bilang pangwakas, narito na si ang Filipina version ng Filipina version ng Taylor Swift. Ayan, RH TV. Take it away. Ganda. Ayan, panoorin po ninyo mga kaibigan ko, nasa TV kayo. Taylor. Country roads, take me home to the place I belong. Where's Virginia, mountain mama, take me home.
Galing, Galing ni Lola. Lola. Ha? Ayan, nagayain mo nga yan na birthday girl, Lola Nati Lising na kababata ni Senator Enrile. 94 years old birthday niya ngayon. 94. Oo. Konti pa. 6 years na lang. Ayan. Si former Senator Enrile. 100. Ilang days na lang. Kukubra. Kukubra kaya sa DSWD kumukubra ng 100,000. Oo nga. Kailan pa ba ni Manong Johnny yun? Baka ibigay niya sa atin pang regalo. Pang lakay, pang blowout. Anong taga Bangkok, Thailand? Taga Bangkok, Thailand ba yun? Akala ko'y Pinay yan. Akala ko'y Melinda yan si Lola. Tay pala si Lola. Lola Malinda. Ayan. Malinda Herman. Akala ko naman Pinay. Oo. Kawangis kasi ng isang Pilipina lang. At very talented din. Yes. At ayan ang kabar natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At ako naman, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita. Susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O. Wilma T. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Uy, it's swell day. Yes, Lakay. Ay, salamat. Dumating din ang swell day. Pinaka-iintay-intay. Bye-bye. Ingat. Bye-bye.